Yo, what's up mga kapapsi? And welcome po sa ating panibagong vlog. And Happy New Year po sa ating lahat. And I hope that 2023 will be a great year po para sa atin. And sa lahat ng mga nais na maging bumbero, I hope this will be your year na maging PFP or maging part ng PFP. Ayan, so I think dito yung pinakatanong nyo, no? Kung ano yung mga updates ng recruitment this 2023. Yan. So yung update na ito is tungkol po ito sa kung anong months usually nagkakaroon, no, ng recruitment. And this is based on my sariling opinion ko po ito, and this is based on the historical trend in the last 8 years na nandito ako sa bureau. So ito yung mga months na napapansin ko nagkakaroon talaga ng recruitment. Yan. So yung recruitment po is may dalawa po yung klase. So medyong regional level and merong national level. So anong ibig sabihin yon? Yung national level po is mass hiring. So sabay-sabay yung lahat ng region na nagkakaroon ng quota. And yung schedule ng recruitment is yung national headquarters po ang may may control, no? Sila po yung nag-schedule kung kailan magkakaroon ng qualifying exam, kailan magsisimula yung posting, kailan yung physical agility test, yung medical, yung mga ganon, no? Kailan yung recruitment, yung oath taking. So usually pag national quota or mass hiring nagkakaroon na usually by July 1 po yung oath taking niyan, no? By July 1. So as early as March is magkakaroon na ng posting, no? And I think by April magsisimula na mag-accept ng folder, and April, and then magsisimula na din yung recruitment, no? So yung process, no? Yung qualifying exams, medical, and then hanggang May, June, and then yung June doon na din yung hanggang doon na yun, no? So by June pinaka-crucial kasi doon na yung posting ng mga successful na applicants, and by July 1 doon na po yung oath taking nyo. So in the last 8 years, no, ako is July 1 ako na-recruit 2015. So in the last 8 years yun talaga yung nagkakaroon ng mass hiring, yung mga months na yun, no? So last year 2022 is ganun din, July 1 din yung oath taking ng mass hiring. So I think last year is one batch lang ata, or isang batch lang yung nagkaroon ng mass hiring, national hiring, 2,000 stats yung nagkaroon. Yan. So kung hindi man July, no, pinaka-early is March yung oath taking, or hindi man pinaka-latest nasa mga October na. Yan. So, yun po yung national quota. And then, meron naman tayong tinatawag na regional level, no? Ibig sabihin is, hindi sabay-sabay yung ibang region. So, kung anong available lamang ng isang region, is yun naman po yung mabibigay nila na slot. So, yun yung mga attrition quota. So, halimbawa, pwedeng magkaroon ng recruitment yung region 1, and yung ibang region is hindi naman. So, tulad nito, diba? Tulad ng region, ito. So, yun. Ito. Tulad nito, Region 1 ito. Last 2021 is nagkaroon sila ng announcement, no, March 17, na magkakaroon sila ng recruitment or hiring. Teka, ano ba to? Yes, yung hiring nga, no, recruitment. And then, ito yung schedule ng kanilang process, no? So, March 17 yung announcement, and then yung oath taking nila is April. So yung ibang region is hindi nagkaroon ng recruitment during this time, or baka may mga ibang region na sabay, but hindi lahat, no? So only region 1 yung nakita ko na nagkaroon, and then by April 30 yung kanilang oath taking, or April 30 yung oath taking nila. Yan. So sa region 7 is, I think, sa aking remember is walang recruitment sa panahong ito, no? Only region 1. And then yung mass hiring naman, teka, saan ba yung mass hiring? Ito. So ito yung mass hiring, no? For calendar year last year, no? Posting
June 28 yung posting ng mga successful applicants, and then yung kanilang yung kanilang oath taking is July 1. Yan. So, yun yung mga dates talaga na importante. So, kung hindi magkaroon ng announcement this January, for the March oath taking, yes, baka March yung announcement, and then nasa late April, tulad ng sa Region 1, late April yung announcement or yung oath taking. Kung hindi man mass hiring, baka April na yung announcement, March or April, and then July 1 yung oath taking. So, ang mga most likely para sa akin talaga is malaki yung chances March oath taking, July 1 oath taking, or July 15, basta in the month of July, and September or October. Yan. Yun yung mga malaking chance talaga. Yan. So, habang wala ba namang announcement, magbibigay na lang ako ng tips sa inyo, para magkaroon kayo ng idea talaga. So, before that, para magkaroon pa kayo ng mas maraming idea, is baka gusto nyo sumali sa group na ito. Visit group. Ito, kita nyo ba? BFP Recruitment 2022 All Regions. So, hindi po ako may-ari ng group na ito, but I am a moderator. So, pwede ko kayong ma-accept dito sa group dito. May mga post din ako dito. Kay Sir Charlie po ito. And may mga post din po ako dito na mga guides para sa inyo. Yan. So, baka gusto nyo sumali sa group na ito. So, yung tip na lang sa inyo is ito. So, prepare yung necessary documents, May mga documents na matagal makuha, tulad ng mga transcripts. Yung eligibility natin, matagal makuha yung mga bawas mga PRC graduates, and yung mga kakapasa pa lang, matagal makuha yung mga authenticated natin na mga eligibilities. So as early as now, make time na makuha na yun, o makakuha na kayo nan. And then yung mga documents naman na magi-expire, usually yung mga clearances, pag wala pang posting, baka pwede na kayo makuha kung mayroon posting na. So, para hindi naman ma-expire. And next is mag-exercise, Prepare palagi yung katawan. So, usually jogging is a good way to exercise, Para ma-build yung stamina natin. And then, yung number 3 is maintain mo yung physique and yung BMI. So, maintain mo lang yung pangangkatawan mo, yung health mo. So, para pumasa ka sa medical exams, para hindi mataas yung cholesterol, yung mga ganun, na mga levels mo. And then, yung BMI, dapat normal, within normal level ka, hindi ka underweight and hindi ka overweight. Kasi, pag overweight ka, mayroong outright na disqualification. I don't know if disqualification tamang term, but pwedeng hindi tanggapin yung folder mo, pag lumagpas ka ng 25 yung BMI mo, or hindi ka within normal level. Yan. So, I think that's the best, na mga tips para sa inyo. And good luck na lang natin. Good luck lang sa mga nagnanais na pumasok na bombero. Ayan. So, 2023, I will be more active na po, I promise na I will be more active, but mostly to vlogging. Yan, gusto ko maging vlogger na talaga. Anyway, so I hope supportahan nyo pa rin yung ating channel, Yan, so yun naman po mga kapapsi, and ingat po kayong lahat, and antay-antay lamang po kayo, always check the Facebook pages ng ating mga groups para magkaroon kayo ng updates. Ayan, yun naman po, and ingat po kayong lahat mga kapapsi. Happy New Year!